Napakagat ng labi sa gulat si Alessandra nang makitang iminulat na ni Janine ang mga mata. Napapikit ulit ito dahil siguro sa ilaw. Janine, tawag niya nga rito dahilan para mapatingin ang kaibigan sa kanya. Alessandra? Kunot noong saad nito at agad na nanlaki ang mga mata na tila bumalik sa isipan kung ano ang nangyari. Saan ang anak ko? Inaasikaso pa ng mga nurses pero mamaya nandito na sila kasama ang anak mong babae. Babae ang anak ko? Bago pa man makasagot si Alessandra ay bigla nang bumukas ang pintuan kaya napatingin silang dalawa roon. Nakita niyang pumasok si Robert na may ngiti sa labi nang makita si Janine. Gising ka na sa wakas. Saad ng lalaki. Tumingin siya sa kaibigan. O siya, nandito na asawa mo. Lalabas na muna ako. Hahanapin ko pa si Charlie. Tumango si Janine, kaya wala na siyang sinayang pang oras kung hindi tumayo na at lumabas. Noong makalabas, sinimulan na niyang hanapin ang anak. Sigurado naman siyang hindi ito makakalabas ng ospital dahil maigi niyang sinabi sa guard na huwag itong palalabasin. At sa kakilala ng mga doktor at nurse ang kanyang anak. Napagagat siya sa labi nang lumipas ang ilang minutong paghahanap ay hindi niya pa ito nakita. Maski sa garden area ay wala rin ito. Nagsimula na siyang kabahan. Denial niya ang number ni Stevan. Hello? Sagot nito sa tawag. Hello, Stevan. Pasensya sa abala ha pero nariyan ba si Charlie? What? No. Why? He's not with you? Oo, kasi pinagdala ko siya rito sa ospital. Alam ko naman na hindi siya makakalabas, pero hindi ko pa rin siya makita hanggang ngayon. Ay, don't worry. I'll find him right now. I call you when I see him. Tumango si Alessandra kahit pa hindi nito nakita. Salamat, Stevan. Pasensya na sa abala. It's nothing. I'll do it for you both. Napagagat siya ng labi. Hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman ni Stevan sa kanya. Siya pa rin ang gusto nito at handa nitong gawin ang lahat ng kanyang hinihiling. Pero hindi naman siya siguro abuso no? Malaki ang respeto niya sa lalaki pero hindi niya rin ito kayang gustuhin pabalik. Tanging kaibigan lamang ang tingin niya sa lalaki. Noong matapos ang tawag ay agad na nagpatuloy sa paghahanap si Alessandra. Biglang pumasok sa isipan niya ang cafeteria kung saan hindi niya pa napuntahan. Sigurado siyang naroon ang anak, lalo pa at alam niyang nagugutom ito. Napasapu pa siya sa noo nang hindi iyon maisip kanina. Kaya nagsimula na siyang maglakad patungo sa cafeteria ng ospital. Nang makarating ay agad din naman niyang nakita ang anak na nakatayo bandang walang masyadong tao. May kausap itong isang lalaki na nakakot kaya bahagya ring kumunot ang noo niya dahil pamilyar ang tindig nito. Charlie, baby! Tawag niya rito habang naglakad papalapit. Napatingin ang anak niya sa kanya nang may ngiti sa labi. Mama! Look, sir! My mama is here! Tila naging slow motion ang lahat nang dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaking kausap ng anak. At noong tuluyan itong humarap ay para siyang nasabuyan ng napakalamig na tao. Tila nabingi siya at napahinto sa paglalakad dahil sa gulat. Hindi siya makagalaw at parang kinuhanan siya ng hangin habang nakatitig ang lalaking ito sa kanya ng mariin. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na tila ba tumakbo siya ng napakalayo. Nangihina siya sa uri ng tingin na binibigay nito. Malaki ang pinagbago ng lalaki. Sobrang laki. Mas lalong nangibabaw ang sex appeal nito at mas lalong gumwapo. Gusto niyang tumakbo o magpalamon ngayon sa lupa dahil ang lalaking matagal niya nang pinagtaguan at ayaw niyang makita ay nasa harapan na niya. Hindi siya makapaniwala. Alessandra. Napalunok ng sobrang diin si Alessandra nang tawagin ito ang kanyang pangalan. Maski ang boses nito ay mas lalong lumalim kagaya ng dati. Halos matumba na siya sa panghihina at mabuti na lamang ay napigilan niya ang sarili.
Charles. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano sila nagkita at humantong sa puntong pinagtataguan niya na ito at ayaw na niyang makita pa? Ito ang kwento ng pag-iibigan ni na Alessandra at Charles. Isda! Isda po kayo riyan! Fresh na fresh po ito! Sigaw ni Alessandra habang naghahati ng isda ng isang customer. Sobrang daming tao ngayon sa palengke, lalo pa at piyesta ng isang barangay, kaya paniguradong marami ring bibili sa kanila. Sobrang ingay na rin ng buong paligid. Isda po kayo! Kakakuha lang po nito! Nakangiti lamang si Alessandra habang nakatingin sa mga tao. Masaya siya palagi kapag sobrang daming tao dahil alam niya na marami ang kanilang kita. 3 kilo nga nito. Saad ng isang babaeng customer. Tumango siya at kumuha ng isda. Nagsunod-sunod na nga ang mga customer na bumili sa kanya, kaya naging busy na siya. Mabuti na lang talaga ay tinuruan siya ng kanyang ama na maging mabilis ang galaw, saka nasanay na rin siya. O anak, kaya pa. Nabaling ang kanyang tingin sa ama na kararating lang. Oo naman, tay. Sobrang dami nating kita ngayon. Tignan mo nga naman, oh. Paubos na ang mga isda. Masayang sagot niya habang naglalagay ng isda sa plastic. Abay, ang swerte naman natin. O siya, tulungan na kita riyan para matapos na at makauwi na tayo ng maaga. Sige po. Hindi nga nagtagal ay naubos na ang kanilang paninda. Tuwang-tuwa si Alessandra dahil minsan lang talaga naubos ang panindang meron sila. Ang swerte nila. Nagligpit na sila ng mga gamit at maagang nagsara. Hindi sila inabot ng hapon. At noong naglalakad na sila palabas ng palengke, ay nakita pa nila ang mga kasamahang nagtitinda ng isda na meron pang tinitinda. Kaya ang nangyari ay sinasabihan sila ng mga ito na napakaswerte dahil maaga silang natapos. Ma! Nakangiting naglalakad si Alessandra papasok sa kanilang munting tahanan. Nakasunod sa kanya ang kanyang ama. Oh, Alessandra, Rigor, bakit ang aga nyo namang umuwi ngayon? Wala pang 3:00 ng hapon ah. Takang tanong ng ina niya, nakakalabas lamang ng kusina. Ma, maaga na ubos yung isdang tininda namin ni Papa. Nice, di ba? Nanlaki ang mga mata ng mama niya pero kalaunan ay ngumiti. Naku naman, ang swerte natin sa araw na ito. Oo, mahal. Malaki ang kita natin. Binilang na nga nila ang kanilang kinita. At laking tuwa nilang 3 at hindi lang doble ang kinita nila sa regular nilang kita. Kung hindi, triple. Halos maiyak nga si Alessandra dahil makakakain na rin siya ng masarap na pagkain kagaya ng fried chicken o lechon manok. At iyon nga ang nangyari sa kanilang hapunan. Ang kanilang ulam ay lechon manok na paboritong-paborito niya. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa may kapal. Kinabukasan ay naglalakad si Alessandra papunta sa palengke. Ayaw niyang sumakay ng tricycle lalo pa at kayang-kaya naman niya na maglakad. Nandoon na ang kanyang ama. Gusto pa sana niyang sumabay rito pero sinabihan lamang siya na matulog dahil gusto nito na magpahinga siya. Wala rin naman siyang magawa kundi sundin ito. Ngayon ay mga 12:00 na ng tanghali. Makulimlim ang kalangitan na tila ba ay uulan. Habang naglalakad si Alessandra, ay nadaanan niya ang isang college school sa kanilang lugar. Nagsisilabasan na ang mga estudyante. May mga nagsisitawanan, tsikahan at takbuhan. Lahat ng nakikita niya ay mukhang masaya, kaya hindi niya tuloy mapigilang mainggit. Ang saya naman nila. 20 anyos na si Alessandra, ngunit high school lamang ang kanyang natapos dahil sa kakapusan ng pera pang kolehiyo. Kahit man sabihin ng mga magulang niya na kailangan niyang mag-aral, ay alam niya sa kanyang sarili na hindi kaya. Lalo pa at ang kita lamang nila sa pang-araw-araw ay kasya sa pangkain nila ng 3 beses sa isang araw. Idagdag pa na may mga utang at upa pa sila na binabayaran.
Kaya't walang choice si Alessandra kundi ang huminto sa pag-aaral at tulungan ang kanyang mga magulang. Balang araw, makakapagtapos din ako sa pag-aaral at matutulungan ko sila mama. Magiging mayaman din kami. Palagi niyang saad sa sarili. Umiwas ang tingin si Alessandra at nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit hindi niya nakita na may isang taong naglalakad sa gilid niya kaya bumangga sila sa bawat isa. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra at napadaing na humawak sa balikat. Napaatras nga siya at tumingin sa taong iyon. Napanganga siya nang makita ang isang napakatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Itim ang buhok nito at maputi. Nakasuot ito ng sunglasses kaya hindi niya makita ang kabuang mukha nito. Pero isa lamang ang masasabi niya. Sobrang gwapo ng lalaki na nasa harapan niya ngayon at alam niyang hindi ito estudyante. Watch where you going. Nabalik sa kadinuan si Alessandra nang marinig ang malalim at napakalamig nitong boses. Tila ba ay may kuryenteng naramdaman ang dalaga. Sorry po. Saad ni Charles. Nilagpasan siya ng lalaki kaya halos mapapikit siya dahil sa pabango ng lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi rin niya alam kung bakit. Hindi rin niya mapigilang lingunin ang lalaki hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang puso. Naramdaman niya na dahan-dahan itong kumalma. Hindi niya pinansin ang mga estudyanteng napapatingin sa kanya. Ano ang nangyayari sa akin? Naguguluhan niyang tanong sa kanyang sarili. Halina kayo at maghapunan! Sigaw ng kanyang ina mula sa kusina. Lumipas na ang mga araw, simula noong may nakabanggaan siya, ay bumalik naman ulit na sa normal ang kanilang pamumuhay. Problema sa pera. Pero kahit na ganoon, ay naging masaya naman sila dahil magkakasama silang tatlo. Habang kumakain sila ng hapunan, ay may narinig silang isang malakas na sigaw na ikinabulabog nila. Rigor! Lumabas kayo rito at harapin ako! Sigaw ng isang lalaki na kilalang-kilala nila. Malalaki ang mata sa kabang tinignan ni Alessandra ang kanyang ama. Si Mang Chan, mahal. Kinakabahang saad din ng mama niya. Nakita niyang kinakabahan din ang mukha ng kanyang ama at tila hindi alam ang gagawin. Mukhang magugulo na naman ang kanilang tahanan ngayong gabi. Malaki ang utang nila kay Mang Chan. Palagi itong naniningil ngunit wala silang pambayad dahil sobrang kapos nila sa pera. Rigor! Lumabas ka rito! Kung hindi, sisirahan ko tong maliit niyong bahay! Sigaw na naman ni Mang Chan. Mas lalong natakot si Alessandra dahil alam niya kung anong klaseng tao si Mang Chan. Mayaman ito at napakatuso. Ano ang gagawin natin? Dito lang kayo. Ako na ang kakausap kay Chan. Pero baka masaktan ka. Kaya ko na to, anak. Basta, rito lang kayo. Rigor! Isa! Sigaw na naman ni Mang Chan. Pero Alessandra anak, makinig na lang tayo sa papa mo. Anak, kaya ko na ito. Walang mangyayaring masama. Dito lang kayo. Wala nang nagawa pa sa Alessandra noong tuluyan nang makalabas ang kanyang ama sa kusina. Napakagat na lamang siya ng labi at napapikit, lalo na noong narinig niya ang malakas na boses ni Mang Chan. Hindi na sana susunod si Alessandra sa ama kung hindi lang niya narinig na sasaktan nito ang kanyang ama. Kaya agad siyang tumayo at tumakbo papalabas ng kusina. Hindi na rin niya pinakinggan ang tawag ng ina. Noong makarating siya sa pintuan, ay nakita niya si Mang Chan na kaharap ang kanyang ama. Galit na galit ang mukha nito na tila ba ay handang manakit ng tao. May nakikita rin siyang mga kapitbahay na nakikiusyuso sa mga nangyayari. Chan, wala pa talaga kasi ako ngayon. Kung pwede sa susunod na buwan na. Anong susunod na buwan? Yan din ang sinabi mo noong mga nakaraang buwan. Pero hanggang ngayon, ay wala ka pa ring pambayad.
John, wala pa talaga kami ngayon. Tangina naman! Kung di ka pa magbabayad, ay mapipilitan akong saktan ka para mailabas mo na ang pera. Banta nito, dahilan para maging alerto si Alessandra. John, huwag naman ganito. Wala nga talaga kaming pera. Kaunti lang yung kita namin sa isdaan. Utal na sagot ng kanyang ama. Halata rito ang takot. Ilabas mo, Rigor! Wala talaga dyan. Abat, talagang gusto mong masaktan ka? Ngising saad ni Mang Tiyan at kinwelyuhan pa ang kanyang ama. Tinaas nito ang kamao at takmang susuntukin na ang ama nang mabilis siyang tumakbo papalapit sa mga ito. Huwag! Huwag mong sasaktan ang papa ko! Napatigil si Mang Tiyan at napatingin sa kanya. Agad niyang hinila ang kanyang ama papalayo sa lalaki. Mabuti naman at binitawan nito. Humarang siya sa ama at masamang tinignan ang lalaki. Alessandra, ang babaeng gusto ko. Nakangising saad niya. Alam ni Alessandra na gusto siya ng lalaki noon pa, kahit na 2 dekada ang agwat ng edad nila. Sinubukan siyang ligawan ng lalaki noon pero hindi siya pumayag dahil ayaw niya rito. Hindi naman siya gold digger para pumayag. Bahala na kung maghihirap siya, kesa maging nobyo ang tusong kagaya ni Mang Tiyan. Huwag mong sasaktan ang papa ko! Humalukip-kip ang lalaki. Papaano kung hindi sasaktan ang tatay mo? Hindi siya nagbabayad ng utang. Nagsabi na ang papa ko, di ba, na wala kaming pera? May utang kayo. Alam mo kung paano ako magalit, Alessandra. Wala akong sinasanto. Ilang buwan na yung utang ng papa mo, pero hanggang ngayon wala pa rin. Palagi na lang sa susunod na buwan. Kailangan ko ang pera kaya bayaran niyo ako. Pakiusap, Mang Tiyan. Bigyan mo pa kami ng 1 pang buwan para makapagbayad. Tinignan siya ng seryoso ni Mang Tiyan. Sige, 1 pang buwang palugit. Tumingin ito sa kanyang papa. Pasalamat ka dahil maganda itong anak mo, Rigor. Bayaran ninyo ako ng 100,000 sa 1 buwan, kung kaya nyo. Dahil kung hindi, alam nyo na ang mangyayari. Gagawin namin. Matigas na saad niya. Tumingin ito sa kanya saka ngumisi. Bye, beautiful Alessandra. Sa susunod nating pagkikita. Napangiwi sa Alessandra nang mag-flying kiss pa ito sa kanya bago umalis. Napapikit na lamang siya sa kabumuga ng hangin. Okay ka lang, mahal? Rinig niyang tanong ng mama niya. Humarap si Alessandra sa dalawa. Pa, pasok muna tayo. Maraming mga tsismosa. Tumango ang dalawa, kaya agad na silang pumasok sa loob ng bahay. At noong nakaupo na ang dalawa sa maliit nilang upuan, ay huminga ulit siya ng malalim. Anak. Saad ng kanyang ama. Tumingin siya sa dalawa. Pa, hindi ko po alam kung anong gagawin natin. Sobrang laki ng 100,000. Hindi natin alam kung saan kukunin yon. Oo nga, anak. Pasensya na kung napaperwisyo ko pa kayo. Sana hindi na lang ako umutang. Puno ng pagsisising saad ng kanyang ama. Napahawak si Alessandra sa noo. Huwag mo nang isipin yan pa. Lahat naman tayo nakinabang sa perang yon. Ang gagawin na lang natin ngayon, maghanap ng paraan para mabayaran ang malaking perang iyon. Pero yun nga lang, hindi ko alam kung papaano. Saan sila kukuha ng ganoong halagang pera, hindi ba? At kung uutang sila sa iba para ipangbayad sa utang, ganoon pa rin ang magiging resulta. May utang pa rin silang hahabol sa kanila. Huwag muna natin iyong isipin ngayon. Magpahinga na lamang tayo at bukas na natin to pag-usapan. Sumang-ayon si Alessandra sa kanyang ina at tumungo na lamang sa maliit niyang silid. Huminga siya sa kama niya, saka kinuha ang cellphone. Habang nagsiscroll siya sa Facebook ay may nakita siyang isang post. Nanlaki ang mata niya at napaupo. Hiring? Yaya? Manila? Hindi makapaniwalang tanong niya.
Nakita niyang may contact detail na nakalagay, kaya tinawagan niya. Ilang ring lang ay sumagot ang kabilang linya. Hello? Sino ito? Hello po. Good evening. Nakita ko po kasi yung post tungkol sa hiring ng yaya. Tanong ko lang po kung open pa po ba? Kagat-kagat niya ang kanyang daliri dahil sa kaba. First time niyang mag-apply ng trabaho dahil hindi naman siya pinayagan ng mga magulang niya na magtrabaho sa labas. Doon lang talaga sa kanilang isdaan. Pero ngayon ay wala siyang choice dahil kailangan nila ng pera. Gagawin na niya ang lahat ng paraan kahit pamalayo sa kanyang mga magulang para lamang mabayaran ang malaking perang utang ng ama. At saka sa Maynila iyon, pangarap niya. Matagal niya nang gustong pumunta sa Maynila. Halos lahat yata sa kanila ay gustong pumunta roon. Sabi kasi ng lahat ay maganda ang buhay doon, maraming oportunidad, at gusto niyang maranasan. Ay oo iha, salamat naman at tumawag ka. Oo iha, meron pa para sa yaya. Taga saan ka ba? Batangas po. Nako, ang layo pala iha. Kaya mo bang bumiyahe papunta rito sa Manila? Opo naman, kaya ko po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. O sige, hired ka na. Kami na ang bahala sa masasakyan mo papunta rito. Sagot namin lahat. Basta sure kang pupunta ka. Ang alis mo ay bukas na. May susundong van sa'yo dyan. Pasensya ka na. Kailangan lang namin ng yaya talaga, agad-agad. Dahil walang magbabantay sa mga anak ng amo ko. Opo, sigurado na po ako. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang magulang. Sige, ibigay mo na lang sa akin ang mga personal information mo. Balikan kita ay pupunta na ang sundo mo. Noong matapos ang tawag ay wala siyang sinayang na oras at mabilis nang tumakbo papalabas ng silid papunta sa kwarto ng magulang niya. Kumatok siya. Ma? Pa? Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan. Puno ng pagtataka at pag-aalala ang mukha ng dalawa. Ano ang nangyari? Ba't ka sumisigaw? Bumalik na ba ulit sa tiyan? Hindi po, ma, pa. May trabaho na ako. Sabay na kumunot ang noo ng mga magulang niya at sabay sabing, Ano? Ano? Anong trabaho? At bakit agad-agad? Kanina pa lang tayo namomroblema. Yaya po, humanap po agad ako ng trabaho para matulungan ko kayo na magbayad ng utang. Saan, anak? Manila po. Manila? Manila? Gulat na sigaw ng dalawa. Ang buong akala ni Alessandra ay hindi siya papayagan ng mga magulang niya dahil noong una ay ayaw ng mga ito. Pero kalaunan din naman ay wala silang nagawa. Lalo pa at kinabukasan na ang kanyang biyahe. Mag-iingat ka roon, Alessandra. Saad ng kanyang ama, ngumiti si Alessandra at malungkot na tinignan ang mga magulang niya na kahit paman ayaw niyang pumunta sa Maynila dahil ayaw niyang iwan ang mga ito, ay wala pa rin siyang choice. Ayaw niyang pahirapan lalo ang mama at papa niya. Nakalabas na siya ng bahay, dala-dala ang mga gamit niya. Naroon na kasi ang kotseng magsusundo sa kanya. Hindi nga niya inakala na totoo ang sinabi ng matanda na kausap na may susundo talaga sa kanya. Sobrang laking van nito na kulay itim. Kaya yung mga tsismos ang kapitbahay nila ay nasa labas ay nakiusyuso. Opo pa, mag-iingat po ako. Kayo rin po ha. Tawagan niyo ako kapag may nangyayaring hindi maganda rito. Oo naman anak. Tumawag ka rin sa amin kapag nakarating ka na sa pinagtatrabahuan mo. Baka kasi kung ano ba ang mangyari sa iyo. Saad ng mama niya habang tinitignan ng masamang tingin ang driver na kumukuha sa gamit niya para ilagay sa likuran ng kotse. Tumawa siya ng mahina. Ma naman, alam ko yung iniisip mo. Alam ko pinapasok ko, ma. Kaya, huwag na kayo mag-alala sa akin. Naninigurado lang, anak. Hindi kasi ako mabilis magtiwala. O sige na nga. Maya't maya po tatawag ako. Kailangan ko na pong umalis.
Dahil baka unang araw ko pa lang ay mapagalitan na ako dahil malilate na ako. Sige po, aalis na ako. Niyakap niya ang dalawa. Feeling niya ay maiiyak siya, lalo pa at kitang-kita niyang umiyak ang kanyang mga magulang. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging malakas para sa dalawa. Noong tuluyan siyang makapasok sa kotse at umandar na ito palayo, ay hindi niya mapigilang maluha. Ito ang first time na malayo siya sa mga magulang niya. Pero ano pa ba ang choice niya, di ba? Kailangan niya ring matutunang magdesisyon at gumalaw mag-isa. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver. Mabilis siyang suminghot, saka pinunasan ang mga luha. Ayos lang po ako, kuya. Maayos naman po siguro yung titirhan ko roon, di ba? Naku, ma'am. Maayos pa sa maayos. Napakayaman ng boss natin. Sobra. Nagbigay iyon sa kanya ng kaunting kaginhawaan. Mabuti naman po. Iniisip kasi ni mama na baka scam to o ano. Naku, hindi. Hindi to scam. Talagang naghahanap ng yaya yung boss namin. Dahil busy ito sa trabaho niya. May sariling business kasing pinapatakbo eh. Agad namang namangha si Alessandra. Hindi niya inakala na may sariling business pala ang kanilang amo. Mukhang na-excite siya bigla. Naku kuya, huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Pareho naman po tayong empleyado. Naku, hindi po yata pwede eh. Kumunot ang noo ni Alessandra dahil sa tinuran nito. Nakita niyang may kakaibang tingin ang driver sa kanya sa salamin. Hindi naman ito yung minamanyak, pero may pinapahiwatig ang titig nito. Hindi niya nga alam kung ano iyon. Bakit po? Basta ma'am, pahinga na lang muna kayo rito. Malayo pa po ang biyahe. Wala siyang nagawa kundi ang tumingin na lamang sa labas ng bintana. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Samantala, napahawak si Charles sa noo nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Kanina pa siyang umagang nagbabasa at pumipirma ng mga papeles. Hindi pa nga siya kumakain dahil kailangan iyong matapos. Sir, eto na po yung pagkain niyo. Saad ng kanyang sekretary. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga papeles. Narinig niyang nilapag nito ang mga iyon sa lamesa niya. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretary. Kumunot ang noo ni Charles at tinignan ang babae. Nakita niya itong nakangiti at nakaluwa ang cleavage sa suot nitong polo. Nagtaka naman siya kung bakit hindi pa ito umaalis. Matagal niya ng sekretary ang babae at ganoon din iyon palagi at hindi niya alam kung bakit pero hindi na lamang niya iyon pinapansin dahil wala naman siyang pakialam rito. What are you still doing here? Malamig niyang tanong. Kasi sir, naputol ang sasabihin ng babae nang tumunog ang cellphone ni Charles. Tinignan niya ang cellphone na nasa lamesa at nakitang isa iyon sa mga tauhan niya. Sinagot niya ito agad dahil baka may importante itong sasabihin. Hello? Hello, boss? Nandito na po si ma'am sa mansyon. Agad na napatayo si Charles. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso at nakaramdam siya ng sobrang excitement. Napupuno siya ng pangungulila at determinasyon na muling makita ang babae. I'll be there. Pinatay niya ang tawag, saka agad na kinuha ang coat. Kailangan niyang umuwi agad ngayon. Wala na siyang pakialam sa mga papeles na pipirmahan niya. Masuunahin niya ito. Sir, Alis na ako. You can go home early if you're done with your work. mabilis siyang lumabas sa kanyang opisina. Habang nakasakay sa elevator, ay hindi niya mapigilang mapangiti sa tuwa. Sa wakas, makakasama niya na ito ulit at sisiguraduhin niya na hindi na ito makakawala pa. Ma'am, gising na po. Nagising si Alessandra dahil sa mahinang pagtawag sa kanya ng kung sino. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at iginala iyon sa loob.
Napaupo siya ng tuwid nang mapagtanto na nakatulog siya sa biyahe. Sorry, nakatulog ako kuya. Hindi ko napansin. Okay lang po. At saka mabuting naman po ay gising na kayo. Nandito na po tayo. Nakangiting saad niya. Dahan-dahan niyang nilingon ang tingin sa bintana. Ganoon na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang malamansyon na bahay. Ay hindi ito mukhang mansyon, ngunit isang kastilyo. Sobrang laki at lawak nito. May fountain at napakagandang mga bulaklak sa gilid. Napaigtad si Alessandra nang tumunog ang pintuan kaharap niya. Dahan-dahan itong bumukas at bumungad sa kanya ang driver. Kuya, Halina po kayo, ma'am. Naghihintay na po si Ma'am Sheila, ang mayordoma ng mansyon. nakangiting saad nito. Tumango siya sa kadahan-dahang lumabas sa kotse. Noong tuluyang makalabas, ay napanganga siya dahil mas lalo siyang napanganga dahil sobrang ganda ng buong mansyon. Sa telebisyon lamang niya ito nakikita, pero ngayon ay nasa harapan niya na. Hindi niya inakala na makikita niya ang ganoong klaseng mansyon sa personal. Feeling tuloy niya ay naiiyak siya. Pero bakit ganoon? Pamilyar sa kanya ang lugar na para bang nakita niya na ito sa kung saan. Pero sigurado siya na hindi pa siya nakarating dito. Baka sa TV lang. Marami yatang kaparehas ang gantong klaseng mansyon sa Maynila. Tama, iyon nga. Nabalik siya sa katinuan nang marinig ang pagsara ng kung ano. Nilingon niya ang driver at nanlaki ang mata niya nang makitang daladala na nito ang gamit niya. 3 bag din kasi iyon. Ay kuya, ako na po ang magdala. Nakakahiya naman po. Natataranta niya itong nilapitan at kinukuha ang mga gamit niya pero hindi ito binigay sa kanya. Kami na po rito, ma'am. Baka kasi mapagalitan kami. Joseph, tulungan mo ako rito. Napalingon siya sa isang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanila. Nakaitim ito lahat at mukhang bodyguard. Kalalaki mong tao. Hindi mo to kaya, Luis. Saad nung Joseph. Tumahimik ka nga. Nandito si ma'am. Inis na bulong ng driver. Napalingon kay Alessandra ang lalaking si Joseph. Biglang nanlaki ang mata nito na tila nakakita ng multo. Nagtaka naman siya dahil sa reaksyon nito. Ma'am, Kumunot ang noo niya. Huwag niyo nga po akong tawaging ganyan. Iaya lang po ako rito. Napakagat ito sa labi sa katinignan ng driver na tila nanghihingi ng tulong. Mas lalo siyang nagtaka roon. tara na po. Naghihintay na si Manang Sheila. Aya ng driver. Tumango na lamang siya at sinundan niya na ito noong magsimula na itong maglakad. Umakyat siya sa napakalaki at napakalapad na hagdanan. Nanatili siyang namamangha, lalo pa at pakiramdam niya ay umaakyat siya sa isang kastilyo at iyong pakiramdam na sobrang pamilyar. Noong makarating siya sa pintuan ay nag-doorbell yung driver na si Luis. Maya-maya pa ay bumukas na ito at bumungad sa kanila ang isang matanda na hindi maitatangging sobrang ganda noong kabataan. Nagulat ito nang makita siya pero maya-maya ay ngumiti. Nagtaka naman si Alessandra dahil parehong-pareho ang reaksyon nito sa mga lalaking kasama. Nagtataka siya kung bakit iyon na lamang ang reaksyon ng mga ito kapag siya ay nakikita. O iha, ikaw na ba ang bagong yaya? Nakangiting tanong nito, puno ito ng galak. Ngumiti si Alessandra. Opo, ako nga po. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas. Saad nito sa katinignan ng driver. May kakaiba sa tingin ng ginang pero agad din namang nawala noong bumalik ang tingin sa kanya. Ako ang kausap mo sa cellphone. Ako si Manang Sheila, ang mayordoma ng buong mansyon na ito. Ngumiti si Alessandra at bahagyang yumuko. Ako po si Alessandra. Nagagala ko po kayong makilala. Nako iha, huwag ka na ngang yumuko. Dahil hindi ako isang royalty o ang amo mo dito.
Katulong din naman ako dito. Saad nito saka pinatayo siya ng tuwid kaya sumunod siya rito. Kahit na po, ikaw po ang nakakataas. Nako, kaibait mong bata. Di na kailangan. Gawin na lang ninyo yung gawain ninyo, maayos na sa akin. Opo, promise po. Gagawin ko ang lahat para maalagaan ng mga batang aalagaan ko. O siya, halika na sa loob para makapagpahinga ka na at makita mo na ang mga bata. Nakangiti siyang tumango. Excited siyang makita ang nasa loob dahil alam niyang maganda rin ito kagaya ng nasa labas. At excited siyang makita ang mga batang aalagaan niya. Hindi sinabi ng ginang kung babae ba o lalaki at ilang bata ang aalagaan niya. Pero kahit na ganoon, alam naman niyang mababait ang mga ito. Noong makapasok nga sila ay halos lumuwa ang mata at malaglag ang kanyang panga nang makita ang kabuuan ng mansyon. Mas maganda pa ito sa labas. Para nga siyang nakapasok sa isang palasyo. Sobrang lawak nito at may mga gamit na akalain mo ay gawa sa ginto. Pero baka nga ginto ang mga iyon. May sobrang lapad pang hagdanan na akala mo ay binababaan ng isang reyna at hari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa TV lang talaga niya nakikita ang mga ito. Nalulula siya sa sobrang laki. Joseph, Luis, dalhin niyo ang mga gamit ni Alessandra sa kwarto niya. Utos ng ginang na kinalaki ng mata ni Alessandra. Po, hindi na po kailangan. Ako na po magdadala niyan. Ituro niyo na lang po sa akin kung saan ang kwarto ko. Natatarantang saad niya, saka mabilis na lumapit sa dalawa para kunin sana ang mga gamit nang iniwas iyon ng mga ito kaya napakunot ang kanyang noo. Kami na po, ma'am. Hindi po ako senyorita rito. Katulong din po ako. Iyaya ako, kaya ako na po magdadala. Ngunit hindi pa rin binibigay ng mga ito ang mga gamit niya. Iha, hayaan mo na sila. Pero manang, sige na Luis, ihatid nyo na iyan. Utos ni Manang Sheila. Wala nang nagawa si Alessandra noong tuluyan nang umalis ang dalawa. Nagtaka pa siya dahil umakyat ang dalawa sa hagdanan. Ibig bang sabihin noon ay nasa taas ang kanyang kwarto? Pero bakit? Sa kanyang nakikita sa TV ay nasa ibaba lang dapat ang kwarto ng katulong. Babae ang anak ni Charles. Manang Sheila! Nabalik sa ulirat si Alessandra nang may marinig siyang maliit ngunit matinis na sigaw. May narinig siyang magkakasunod na yabag mula sa kung saan. Oh, nandito na ang mga aalagaan mo. Napabaling ang tingin niya nang makita ang dalawang maliliit na batang babae. Nagsisitakbuhan ang mga ito mula sa isang silid. Napanganga na lamang siya nang makita ang angking ganda ng dalawang bata. Para siyang nakakita ng dalawang maliit na manika. Napahinto ang dalawang bata nang mabaling ang tingin ng mga ito sa kanya. Nakita niya kung paanong nanlaki ang mga mata ng mga ito at natuod sa pwesto. Kumunot ang kanyang noo dahil tila ba nakakita sila ng multo habang nakatingin sa kanya. Nagtataka rin siya dahil may kamukha ang dalawang ito, ngunit hindi niya alam kung sino. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang mga bata. Sa hindi rin malamang dahilan ay may kakaiba siyang naramdaman habang nakatingin sa dalawa. Ewan ba niya, hindi niya maunawaan. Sila ang dalawang aalagaan mo, Alessandra. Si Annie at Ashia. Kambal. Nabaling agad ang tingin ni Alessandra sa ginang nang magsalita ito. May kakaibang ngiti ito habang nakatingin sa dalawang bata. Mas lalo niyang hindi naiintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Baliw na yata siya. Mommy? Napatingin si Alessandra sa mga bata nang marinig iyon. Sa hindi malamang dahilan ay parang tumalon ang kanyang puso habang nakatingin sa dalawa. Mommy! Sigaw ng isang batang babae at mabilis na tumakbo papalapit sa kanila.
Akala ni Alessandra kung saan pupunta ang bata, pero laking gulat niya nang bigla itong lumapit sa kanya, saka siya niyakap sa kanyang binti. Ganoon din ang isang batang babae na tumakbo rin at yumakap sa kanyang binti. Halos hindi na siya makagalaw sa gulat. Hindi niya inakala na yayakapin siya ng mga batang aalagaan niya, kahit hindi naman siya kilala ng mga ito. Hello, mga bata. Ane, Asiya, lumayo na muna kayo sa kanya. Mahinahong saad ni Manang Sheila na akala mo ay normal lang ang nangyayari. No! Saad ng batang may bangs. Laking gulat ni Alessandra nang makitang humihikbi ang mga ito. Bigla siyang nataranta dahil umiiyak ang dalawang batang nakayakap sa kanyang binti. Hala, bakit kayo umiiyak? Umangat ang tingin ng batang may bangs. Mommy, is that really you? Humihikbing tanong ng bata. Umangat din ang ulo ng kambal nito. You're not going to leave us anymore, Mommy? Sa hindi malamang dahilan ay parang may kumurot sa kanyang puso habang nakatingin sa mukha ng mga bata na puno ng luha. Puno ng pagsusumamo at pangungulila ang mata ng dalawa. Dahil siguro sa tinawag ng mga ito sa kanya. Mommy? Akala siguro ng mga ito na siya ang mommy ng dalawang bata. Sandali, wala silang mommy? Shh! Tahan na kayo mga bata. Hindi ako ang mommy niyo. Nagulat siya nang mas lalong umiyak ang dalawa na akala mo kinuhanan niya ng candy. Nag-aalala siyang tumingin kay Manang Sheila na ngayon ay puno ng lungkot na nakatingin sa mga bata. Manang, Ane, Asiya, bitawan niyo muna ang yaya niyo. No, she's not our yaya. Siya ang mommy namin. Bulalas nung nakabangs, kaya mas lalong napagagat ng labi si Alessandra. Hindi na niya alam ang gagawin. Sa mga bata, bitawan niyo ang yaya niyo. Banta ni Manang Sheila pero hindi nakinig ang dalawa at mas lalo pang humigpit ang kapit sa kanya habang panay hikbi pa rin. Ani, Shia, let her go and come here. Natuod si Alessandra sa kinatatayuan nang ang malalim at malamig na boses na iyon ay kanyang narinig. Sobrang ganda ng boses na iyon na parang musika sa kanyang pandinig. Nagsimulang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na iyon na tila narinig niya na iyon noon. Hindi nga lang niya alam kung saan. Nabalik siya sa karinuan nang humiwalay agad ang dalawang maliliit na bata sa kanya at tumakbo paglagpas sa kanya. Daddy! Daddy! Mommy is here! No, she is your yaya. Daddy? Ang lalaking nasa likuran niya ngayon ay ang daddy ng mga bata. Ngunit bakit siya tinatawag na mommy ng mga ito? Mabuti naman at nandito ka na, Charles. Ang tigas niyang mga anak mo. Ayaw bitawan si Alessandra. Kakausapin ko mga bata mamaya. But Daddy! Naputo lang sasabihin ng batang babae nang sumabat agad ang lalaki. Shh! Asiya, don't talk. Alessandra, bakit ka nakatalikod? Humarap ka para makita mo ang boss natin. Saad ni Manang Sheila. Napakagat ng labi si Alessandra dahil sa kaba. Opo, dahan-dahan siyang humarap sa boss nila. Pero agad din siyang natuod sa kinatatayuan at nanlaki ang mata. Sinong hindi kung nasa harapan mo na yata ang isang parang Greek god? Sobrang gwapo ng taong nasa harapan niya ngayon. Nakalain mo talaga na isang Greek god. Matangos ang ilong, mapungay ang mata, kulay asul ang mata at may mapulang labi. Isang perpektong tao ang nasa harapan niya ngayon. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso na akalain mong nagwawala na. Talagang hindi na niya alam ang nararamdaman niya ngayon.
Pamilyar din ang mukha ng lalaking kaharap, ngunit alam niya na hindi niya ito kilala. Nabalik siya sa ulirat nang tumikhim ang lalaking kaharap o ang tatawagin niyang boss. Kinumpose niya ang sarili. Hello po, sir. So, you are the new Yaya. Siguraduhin mo lang, naaalagaan mo tong mga anak ko. Kasi kung hindi, you will not gonna like it if there's something happen to them. Malamig at nakakatakot na saad nito. Nagulat si Alessandra dahil dito. Hindi niya inakala na sobrang nakakatakot pala ito na magsalita. Tipong ayaw mo na lang makasalubong. Pero bakit ganoon? Imbes na matakot ay nakaramdam siya ng tuwa. Talagang baliw na yata siya. Opo. Nilagpasan siya nito, kaya't napapikit siya ng maamoy ang panlalaki nitong pabango. Sobrang pamilyar din ang amoy nito. But Daddy, she's Mom! Rinig niyang sigaw ng isang batang babae. Enough, Ashia. Hanggang sa tuluyan na nga niyang hindi narinig ang mga ito. Nako, Alessandra, pagpasensyahan mo na yung boss natin. Talagang ganyan yan, masungit. Masasanay ka rin. Biglang sambit ni Manang Sheila, kaya napatingin siya rito. Manang, bakit po pala ako tinatawag na mami ng mga bata? Wala po ba rito ang mami nila? Hindi na niya mapigilang magtanong dahil bumabagabag iyon sa kanyang isipan. Nakita niyang biglang napatayo ng maayos ang ginang. Kita niya kung paanong hindi mapakali ang mata ng ginang. Para bang may hindi ito dapat sabihin. Okay lang po kung hindi niyo sasagutin. Hindi naman po yan sakop sa trabaho ko. Hindi naman sa ayaw kong sagutin. Lumaki kasi ang mga batang iyon na wala ang ina nila. Kaya puno ng pangungulila. Medyo nakakaapekto iyon sa mga bata kapag nakakarinig tungkol sa ina nila. Gusto kasi nila itong makita. Ganoon po ba? Oo. Siya. Tama na muna itong topic natin. Dalhin na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Pabagsak na humiga si Alessandra sa malambot na kama. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang silid niya ay parang isang silid ng may-ari ng mansyong ito. Sobrang laki at lawak. Katabi raw nito ang kwarto ng mga bata para raw kapag may nangyari ay agad niya itong mapuntahan. Nakuha naman niya iyong point pero hindi pa rin siya makapaniwala na makakatulog siya sa ganoong klaseng silid. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot dahil siya lang mag-isa ang nakakatulog sa marangyang kama at kwartong iyon. Gusto niyang ganoon din sana ang pagtutulugan ng kanyang mga magulang. Sana naman ay sa susunod makakatulog din ang mga magulang niya sa ganoong kwarto o mansyon. Habang nakahiga ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Kadarating pa lang niya ay kung ano-ano na ang nararamdaman niya. Nagtataka siya kung bakit sobrang pamilyar sa kanya ang mansyon na ito. Kahit ba sikot-sikot ay pamilyar. Pero okay din naman iyon dahil mukhang hindi nga siya mawawala sa laki nito. Isa pa, yung mga taong naroon pamilyar sa kanya. Pero sigurado siyang hindi pa nga niya sila nakikita sa buong buhay niya. Maski sa telebisyon. Idagdag pa na may kakaibang nararamdaman siya sa tuwing nakikita sila. Baka siguro nababaguhan siya sa lugar na iyon kaya ganoon. Tama, baka ganoon nga. Lumipas ang mga araw ng pagiging yaya ni Alessandra sa mga bata ay mabilis lang siyang naging komportable sa kambal. Hindi nga siya pinahirapan ng dalawa dahil mababait ang mga ito. Kaso, hinayaan na lamang niyang tawagin siyang mommy ng dalawa kasi baka kamukha lang siya ng ina ng mga ito. Naging maayos naman ang pamumuhay roon ni Alessandra, lalo pa at parati siyang nakakakain. Palagi rin niyang katawagan ang mga magulang para kamustahin. Hindi pa naman nanggugulo si Mang Chan kaya nakahinga siya ng maluwag. Sa boss naman niya, ewan ba niya? Sobrang sungit nito. Pero nakapagtataka lang dahil palagi itong nasa mansyon.
Narinig niya sa mga katulong doon na naging kaibigan niya na hindi naman ganoon ang lalaki. Pero hindi na lamang siya nakikialam. Hanggang sa malapit nang dumating ang isang buwang palugit. Nakatanggap si Alessandra ng tawag sa ama, kaya't sinagot niya ito. Hello pa, bakit napatawag ka? Anak, pumunta si Chan na rito. Nanggugulo. Babayaran na raw natin siya sa susunod na araw. Kung hindi, susunugin niya yung bahay natin. Nak, baka anong gagawin niya sa amin? Maliit pa lang yung naipon namin ng mama mo. Bakas ang takot at panginginig sa boses ng ama. Bigla siyang kinabahan dahil sinabi nito. Oo nga pala, nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya ngayon nagtatrabaho. Ngunit kaunti pa lang naman ang perang naipon niya. Hindi yun naabot ng 100,000. Napakagat na lamang siya ng labi sa frustration. Pa, huminahon muna kayo. Sabihin niyo po kay Tian na magbabayad tayo sa saktong araw. May pera ako rito. Magpapadala agad ako kapag kompleto na. Pero anak, sigurado ka ba? Ako na ang bahala pa. Kaya ko to. Hanap ako ng paraan. Sige anak, basta mag-ingat ka riyan. Pakiusap. Opo. Noong tuluyang mapatay ang tawag, ay napapikit siya ng madiin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saan siya hahanap ng ganoong kalaking halagang pera? Malaki naman ang kanyang sahod, pero hindi iyon sapat, lalo pa at mag-iisang buwan pa lamang siya. Napagagat siyang muli ng labi. Sa tingin niya, ay hahanap siya ng ibang trabaho na malaki ang sahod sa iilang araw lang na natitira bago ang saktong araw na itinakda ni Chan. Kinagabihan niyon, noong tulog na ang mga bata, ay nagpaalam siya kay Manang Sheila na lalabas lamang siya at may bibilihin lang. Pinayagan naman siya ni Sheila dahil nakatulog naman na ang mga bata. Noong makababa siya sa taxi, ay dumiretso siya sa isang bar na kung saan inaplayan niya. Nakita rin niya kasi ito sa online na hiring. Siyempre, natanggap agad siya. Wala na siyang pakialam kung may mawawala man sa kanya. Desperada na siyang makakuha ng sapat na pera. Wala na rin siyang pakialam sa kanyang sarili, basta mailigtas lamang niya ang mga magulang sa sakim na si Chan. Ikaw na pala ang bago. Nice. Maganda ka at sexy. Siguradong maraming maghahanap sa'yo. Saad ng isang babae na halos lumuwa na ang dibdib sa suot na manipis na dress. Magiging kasamahan niya yata. Opo. First time? Nakataas nitong kilay na tanong. Napakagat ng labi si Alessandra bago tumango. Opo. Nax, virgin! Don't worry, masakit yan sa una, pero hindi naman kapag tumagal na. Masasanay ka rin. Halika na, magbibihis na tayo. Sigurado ako na maraming maghahabol sa'yo. Walang nagawa si Alessandra noong hinila siya nito. May binigay itong kulay pulang damit. At nung masuot niya na ito, ay napangiwi siya dahil halos wala na siyang suot. Sobrang luwarin ang cleavage niya dahil fitted ito. Alessandra girl, are you done? Tanong ng nasa labas habang kumakatok. Oh. Get out na. Darating na si manager. Paniguradong irereto na tayo. Sambit ulit ni Janine, ang babaeng kanina ay kausap niya. Wala siyang nagawa at nilakasan ang loob at lumabas. Nakita niya kung paanong napanganga si Janine habang nakatingin sa kanyang kabuuan. Bakit? Pangit ba? Girl, you look so stunning. Talagang maraming magagawan sa'yo rito para matikman ka lang. Hindi niya mapigilang mamula. Ngayon lamang siya nakatanggap ng ganoong klaseng papuri. Hindi niya alam kung bakit, masaya ba siya o hindi. May narinig silang katok sa dressing room at isa iyon sa kanilang mga kasamahan. Tinatawag na sila. Naku, nandito na yung bruha nating manager. Tara na, bago pa tayo mabugahan ng apoy. Saad ni Janine, saka siya hinila papalabas.
Paglabas pa lang nila ay nakita niyang ang ibang kasamahan ay kagaya ng suot niya. Napatingin naman ang lahat sa kanila, lalo na sa kanya. Kahit nahihiya ay pumunta siya sa linya. May isang babae na napakalaki ng dibdib na nasa harapan nila ngayon. Nakatingin pa ito sa kanya. Hinuha niya ay ang manager. Ikaw ang bago? Opo. Nice. Maganda ka. Salamat po. Nahihiyang sagot niya. Hindi na ito sumagot at nagsimula ng mag-anunsyo tungkol sa mga gagawin ang manager. Hanggang sa nagsimula na itong magbigay ng number sa mga babaeng kinukuha ng VIP, habang yung iba naman ay table lang. Siyempre, naririnig ni Alessandra na gusto ng lahat na magkaroon ng VIP kasi malaki ang kita. Nanlaki ang mata niya nang makitang huminto ang manager sa harapan niya, saka binigyan siya ng numero. Ma'am, sa room 12 ka, VIP. Pumunta ka roon agad-agad kasi naroon na yung lalaking naghihintay sa'yo. Utos ng manager. Hindi siya makapaniwala na agad-agad siyang makakakuha ng VIP number. Bago pa lang siya pero ito agad, kaya maraming nagreklamong kasama niya. Bago pa yan, manager ha? Bakit VIP ka agad? Unfair naman. Reklamo ng isa. Oo nga naman, manager. Unfair. Sa amin noon, table-table lang. Saad din nung isa. Napayuko naman siya. Hindi naman kasi gusto ito ni Alessandra. Kung pwede lang talaga ay tumakbo na siya papalayo. Pero wala siyang choice. Ito lang ang nakikita niyang mabilis na paraan para magkaroon siya ng pera. Tumahimik kayo! Hindi ako naglagay sa kanya riyan. May unang customer agad na kumuha sa kanya. Kaya hindi yon unfair. Pagalit na saad ng manager. Deserve, mga inggitera kasi. Rinig niyang saad ni Janine. Janine! Suway niya rito pero nginisian lamang siya ng babae. Alam mo naman ang pasikot-sikot dito sa club, di ba? Opo. Kanina kasi ay tinuro siya ni Janine sa buong club. Aminado siyang hindi niya pa ito kabisado kasi first time pa niya. Pero makakabisado rin siguro niya. Lalo pa at ayaw niyang mapunta sa ibang room. Sige na, pumunta ka na roon. Huwag niyo nang paghintayin ng mga customer. Kaya gora na! Malakas na saad nito. Hinila na ni Janine si Alessandra na hinayaan niya lang. Nakita niya pang sobrang sama ng tingin ng mga kasamahan sa kanya. Iniwas na lamang niya ang tingin. Uy, bakit mo ko hinihila? Ihahatid kita sa VIP room mo. Biglang nailang si Alessandra noong dumaan sila sa kung saan maraming tao na nagsasayawan at nagiinuman. Paano ba naman kasi sa kanya napapatingin halos lahat ng tao? Halos mabali pa ang leeg ng ilan kakalingon sa kanya. Hindi naman kailangan kaya ko naman. Ihahatid kita, baka mawala ka pa at kung sino pang hahablot sa'yo. Alam ko yung utak ng mga tao rito. Hayaan mo na lang. Hindi na lamang sumagot si Alessandra. Hindi niya inakala na may taong ganoon sa kanya. It was her first time. Noong naglalakad na sila sa koridor patungo sa VIP room na naka-assign sa kanya, ay hindi niya mapigilang kabahan. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo pero hindi niya magawa. Hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa harapan ng mismong pintuan. Dito na tayo. Iswipe mo lang yung card na yan. Bubukas ang pintuan. Turo sa kanya ni Janine. Gusto sana niyang magsalita pa pero nagpaalam na ito dahil may gagawin din. Kaya wala siyang nagawa kundi lumunok sa sobrang kaba at takot. Nanginginig ang kanyang kamay na sinwipe ang card. Muli siyang napalunok nang bumukas agad ang pintuan. Nagdadalawang isip siyang pumasok, pero noong naisip niya ang problemang meron sila, nilakasan niya ang loob saka pumasok. Pero noong pumasok siya sa loob ng silid ay laking gulat niya nang makita ang lalaking hindi niya inaasahang makita.
Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi man lang nagulat. Sir Charles? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumayo ito sa pagkakaupo sa kama at malamig na nakatitig sa kanya. What are you doing here, Alessandra? I thought you were working for me. Napalunok siya sa kaba. Sir, kailangan ko po kasi ng pera. Why? Napaatras siya nang magsimulang maglakad ito papalapit sa kanya. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Hindi ba enough ang pasahod ko sa'yo? Hindi po sa ganon. Then why are you here? In this fucking club? Selling yourself? Napaigdad siya dahil sa lakas ng boses ng lalaki. Agad siyang nakaramdam ng takot. Nakita yata ng lalaki ang kanyang reaksyon, kaya't lumambot ang mukha nito. I didn't mean... Sir, malaki po naman ang pasahod nyo sa akin, pero kailangan ko po ng maraming pera para sa utang ng mga magulang ko. Sa makalawa ang due date, kapag hindi po namin mababayaran yon, ay malalagay sa alanganin yung mga magulang ko. Kaya bahala na kung anong mangyari sa akin. Basta walang mangyari sa kanila. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Boss mo ako. Papahiramin naman kita. Kumunot agad ang noo ni Alessandra. Hindi niya ina-expect na sasabihin ng masungit niyang boss iyon sa kanya. Sa tingin niyo po, naisip ko pa yan, sir. Lalo na at napakasungit niyo at ayaw niyo kaming kausapin ng mga empleyado niyo. Hindi na, sir. Gagawin ko na lang to. Nagulat siya nang dumilim ang mukha ng lalaki at hinawakan siya sa magkabilang braso. Napapikit siya at mahinang napatili nang isinandal siya nito sa pintuan. Sir, kinakabahang tawag niya rito noong magmulat ng mata. Okay, then, ito ang gusto mo. Hahayaan kita. Pero hindi ako papayag. Nagagalawin ka ng ibang lalaki. You can sleep with me, and I'll give you money every night. Nanlaki ang mata niya dahil dito. Ano? Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang mabilis siyang sunggaban ng halik ng lalaki. Mas lalong nanlaki ang mata niya sa gulat na akala mo ay luluwa na ito. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso na akala mo ay nagwawala sa buong kalamnan niya. Naging blanko ang kanyang isipan. Parang pamilyar sa kanya ang eksenang iyon pero hindi niya alam kung bakit. Imposibleng naranasan niya na iyon. Kahit wala siyang naaalala sa past niya, ay alam niyang hindi ito nangyari sa kanya. Nang magsimulang gumalaw ang labi ng lalaki, ay nataranta siya. Pero agad siyang hinapit sa bewang ng lalaki, dahilan para mas lalo silang magkadikit. Sir, kinakabahang tawag niya rito nang humiwalay ito sa halik, ngunit sobrang lapit pa rin ng mukha nila sa bawat isa. You want money, right? Then kiss me back. And let's get this over with. Hindi na siya nakapagsalita pa ulit dahil muli na naman siyang sinunggaban ng halik. Napahawak siya ng mahigpit sa magkabilang balikat ng lalaki noong gumalaw na naman ang mga labi nito. Mas lalong nawala sa tamang pag-iisip sa Alessandra at dahan-dahang tumugon sa halik ng boss niya. Hanggang sa hindi na nga niya namalayan na dahan-dahan nang uminit ang kanilang katawan at bumagsak sila sa kama. Sa buong gabing iyon ay nagtalik silang dalawa ng ilang ulit. Walang kapaguran. Isa lang naman dapat pero ewan ba kay Alessandra? Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto ng kanyang katawan. Napakapamilyar ang nararamdaman niyang iyon na parang hindi niya first time. At ang feeling niya na ayaw niyang pakawalan sa bisig niya ang lalaki. Sa gabing iyon ay wala siyang naramdaman na pandidiri sa kanyang sarili, pagsisisi at trauma. Simula nga sa araw na iyon ay palagi na silang nagtatalik ng boss niya tuwing sumasapit ang gabi. Hindi rin niya mapigilan ang sarili na maakit dito. Nabayaran na rin niya ang utang ng mga magulang kaya nakaramdam siya ng ginhawa.
Pero kahit nabayaran na niya, ay hindi pa rin siya tumigil sa trabaho dahil sobra na siyang napalapit sa 2 bata at palagi siyang hinahanap ng boss niya. At nagkaroon na rin siya ng feelings sa boss na kahit hindi sila, ay ina-assume niyang sila nga. Akala niya ay magiging maginhawa niya ang buhay niya. Pero nagkakamali siya dahil biglang bumalik ang babae na unang minahal ni Charles. Pansamantala itong tumira sa mansyon na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Nakaramdam ng selos si Alessandra pero wala naman siyang karapatan. At lalo siyang nasaktan noong hindi na siya inaaya ng lalaki na makasama siya tuwing gabi. Malakas na sampal ang natanggap ni Alessandra mula kay Tina. Bumagsak siya sa sahig, hindi siya makapaniwala at nagsimulang maluha ang kanyang mga mata. Hindi niya inakalang sasampalin siya nito nang dahil lang sa isang pagkakamaling nakita niya. Binawalan kasi siyang lumabas ni Manang kapag nariyan siya. "You bitch!" sigaw ni Tina. Bakit niyo ba ako sinampal, ma'am? Dahil mga agaw ka. Dapat patay ka na. Bakit nandito ka, ha? Hindi ko po kayo maintindihan. At talagang nagmamaang-maangan ka pa? Hindi mo ba ako kilala, ha? Hindi po. Nakita ni Alessandra kung paano ito napahinto at gulat na nakatingin sa kanya. Pero kalaunan ay sumilay ang ngisi nito na tila may planong naisip. "Get out of here and never come back. Tapos na ang pag-aalaga mo sa mga bata." "Pero ma'am, hindi po sinabi ni sir na aalis na ako." "I am the mother of the twins. Hindi mo ba alam yon? Nandito na ako, kaya wala ka ng silbi." Tila nabuhusan ng napakalamig na tubig si Alessandra sa kanyang nalaman. Napaatras siya at malalaki ang matang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Tila may tumarak na matulis na bagay sa kanyang puso at nagsimula na iyong magdugo. Pinagtaksilan niya ang babaeng nasa harapan niya ngayon, na ina ng mga batang inaalagaan niya. Nasaktan siya dahil dumating na nga ang araw na aalis na siya. Ito ang asawa at ina ng kambal. Nagmumukha siyang kabit. Hindi niya alam iyon dahil walang sinabi sa kanya si Charles, maski ang mga bata. Wala ang mag-aama sa mansyon dahil may pinuntahan. Gusto siyang isama ng mga ito pero tumanggi siya. "Oh, bakit ka nagulat? Nakakagulat ba?" Sarkastikong tanong nito. Napayuko na lamang siya at umiling. "Hindi po." "Good. Now, I want you out of here bago pa makauwi ang mag-aama ko. If not, ipapakaladkad kita sa mga gwardya. Nagkakaintindihan ba tayo?" Malakas nitong utos. Tumango siya habang nakayuko pa rin. Opo." Iniwan na siya ng babae roon habang siya ay umiiyak na. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman pero wala siyang karapatan. Taga-init lamang siya ng kama ng boss niya at isa lamang siyang hindi hamak na isang yaya lang ng kambal. Wala nga siyang sinayang na oras kung hindi mag-empake na lamang at umalis sa mansyong iyon nang walang nakakita. "Alessandra, ba't umiiyak ka?" Gulat na tanong ni Janine pagbukas ng pintuan. Pumunta siya sa kondo ng kaibigang si Janine pagkaalis niya sa mansyon. Wala siyang matutuluyan kaya kakapalan na niya ang mukha niya. Wala na akong trabaho. Pwede bang dito na muna ako?" "Ano? Oo naman, halika, pasok ka muna." Kinuha nito ang dala niyang mga gamit at pumasok silang dalawa. Umupo sila sa may sofa. "Ano nangyari? Kasi..." Hindi na ituloy ang sasabihin niya nang nakaramdam siya ng kakaiba sa katawan. Biglang sumakit ang ulo niya kaya't napahawak siya roon para iyong pinipiga at may nakikita siyang kung ano-anong senaryo kaya't napasigaw siya. "Alessandra, anong nangyayari sa'yo?" Hindi niya na ito nasagot pa dahil hindi na siya makapagsalita sa sobrang sakit.
Napasigaw lang siya hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, napakagat ng labi sa gulat si Alessandra nang makitang iminulat na ni Janine ang mga mata. Napapikit ulit ito dahil siguro sa ilaw. Janine, tawag niya nga rito dahilan para mapatingin ang kaibigan sa kanya. Alessandra? Kunot noong saad nito at agad na nanlaki ang mga mata na tila bumalik sa isipan kung ano ang nangyari. Saan ang anak ko? Inaasikaso pa ng mga nurses pero mamaya nandito na sila kasama ang anak mong babae. Babae ang anak ko? Bago pa man makasagot si Alessandra ay bigla nang bumukas ang pintuan kaya napatingin silang dalawa roon. Nakita niyang pumasok si Robert na may ngiti sa labi nang makita si Janine. Gising ka na sa wakas. Saad ng lalaki. Tumingin siya sa kaibigan. O siya, nandito na asawa mo. Lalabas na muna ako. Hahanapin ko pa si Charlie. Tumango si Janine, kaya wala na siyang sinayang pang oras kung hindi tumayo na at lumabas. Noong makalabas, sinimulan na niyang hanapin ang anak. Sigurado naman siyang hindi ito makakalabas ng ospital dahil maigi niyang sinabi sa guard na huwag itong palalabasin. At sa kakilala ng mga doktor at nurse ang kanyang anak. Napagagat siya sa labi nang lumipas ang ilang minutong paghahanap ay hindi niya pa ito nakita. Maski sa garden area ay wala rin ito. Nagsimula na siyang kabahan. Denial niya ang number ni Stevan. Hello? Sagot nito sa tawag. Hello, Stevan. Pasensya na sa abala ha pero nariyan ba si Charlie? What? No. Why? He's not with you? Oo, kasi pinaggalak ko siya rito sa ospital. Alam ko naman na hindi siya makakalabas pero hindi ko pa rin siya makita hanggang ngayon. Ay, don't worry. I'll find him right now. I call you when I see him. Tumango si Alessandra kahit pa hindi nito nakita. Salamat, Stevan. Pasensya na sa abala. It's nothing. I'll do it for you both. Napagagat siya ng labi. Hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman ni Stevan sa kanya. Siya pa rin ang gusto nito at handa nitong gawin ang lahat ng kanyang hinihiling. Pero hindi naman siya siguro abuso o no? Malaki ang respeto niya sa lalaki pero hindi niya rin ito kayang gustuhin pabalik. Tanging kaibigan lamang ang tingin niya sa lalaki. Noong matapos ang tawag ay agad na nagpatuloy sa paghahanap si Alessandra. Biglang pumasok sa isipan niya ang cafeteria kung saan hindi niya pa napuntahan. Sigurado siyang naroon ang anak, lalo pa at alam niyang nagugutom ito. Napasapu pa siya sa noo nang hindi iyon maisip kanina. Kaya nagsimula na siyang maglakad patungo sa cafeteria ng ospital. Nang makarating ay agad din naman niyang nakita ang anak na nakatayo bandang walang masyadong tao. May kausap itong isang lalaki na nakakot kaya bahagya ring kumunot ang noo niya dahil pamilyar ang tindig nito. Charlie, baby! Tawag niya rito habang naglakad papalapit. Napatingin ang anak niya sa kanya nang may ngiti sa labi. Mama! Look, sir! My mama is here! Tila naging slow motion ang lahat nang dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaking kausap ng anak. At noong tuluyan itong humarap ay para siyang nasabuyan ng napakalamig na tao. Tila nabingi siya at napahinto sa paglalakad dahil sa gulat. Hindi siya makagalaw at parang kinuhanan siya ng hangin habang nakatitig ang lalaking ito sa kanya ng mariin. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na tila ba tumakbo siya ng napakalayo. Nangihina siya sa uri ng tingin na binibigay nito. Malaki ang pinagbago ng lalaki. Sobrang laki. Mas lalong nangibabaw ang sex appeal nito at mas lalong gumwapo. Gusto niyang tumakbo o magpalamon ngayon sa lupa dahil ang lalaking matagal niya nang pinagtaguan at ayaw niyang makita ay nasa harapan na niya. Hindi siya makapaniwala. Alessandra. Napalunok ng sobrang diin si Alessandra nang tawagin ito ang kanyang pangalan.
Maski ang boses nito ay mas lalong lumalim kagaya ng dati. Halos matumba na siya sa panghihina at mabuti na lamang ay napigilan niya ang sarili. Mama! Nabalik sa ulirat si Alessandra sa sigaw ni Charlie. Kinagat niya ang kanyang labi saka naglakad papalapit sa dalawa. Kada hakbang na ginagawa niya ay palakas ng palakas ang kanyang puso sa pagtibok. Hindi nga niya tinapunan ng tingin ang lalaki. Naaalala na niya ang lahat. Nagka-amnesia pala siya nang hindi niya alam at hindi siya tunay na anak ng mga magulang niya. Nakita lamang siya ng mga ito sa gilid ng kalsada. At hindi 20 ang edad niya noon, kung hindi, mas matanda pa ng ilang taon. Naalala na niya na siya pala ang asawa ni Charles at ang ina ng kambal. Ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang mag-ama niya. Lalo pa at nalaman niyang buntis pala siya noon kay Charlie. Hindi niya inakalang magkikita sila at sa ospital pa talaga. Nandito ka lang pala anak. Kanina pa kita hinahanap. Sorry, Mama. Pero nilibre niya po kasi ako eh. Let's go na. Hinihintay na tayo ng ninang Janine mo. Okay po. Akmang hihilain niya na ang anak niya, papaalis doon, ay may biglang pumigil sa isang pulsuhan niya, dahilan para mapahinto siya at malalaki ang matang tinignan ang taong iyon. Si Charles iyon na nakatingin sa kanya na puno ng pagmamakaawa. Pwede ba tayong mag-usap? Huminga siya ng malalim at tumingin sa anak na nakatingala sa kanila. Charlie, alam mo naman siguro kung nasaan yung office ni Ninong Stevan mo, right? Go there. Susunod ako. Nang tuluyan ng makaalis ang anak, ay sumama siya sa lalaki. Panahon na iyon para magkaayos sila. Wala naman siyang balak na pagtaguan niya ito habang buhay. At sa araw ngang iyon ay nagkabalikan sila. Inamin niya ang mga nangyari at kung bakit din niya ito tinaguan. Inamin din niyang naalala niya na ito bilang asawa. Sobrang saya sa puso nila dahil nailabas niya na ang lahat ng iyon at tuluyan na nga silang naging maayos ni Charles. Ano ang ginagawa mo rito? Akala ko ba nawala ka na sa buhay ni Charles? Talagang ang tigas ng mukha mo! Galit na saad ni Tina noong makalapit sa kanya. Nalaman ni Alessandra na nakakulong pala si Tina dahil sa pagtangkang pagpatay sa kanya noon bago siya nagkaroon ng amnesia. Nalaman ito ni Charles noong umalis siya at pinakulong ito at hanggang ngayon ay nasa kulungan pa rin pagkalipas ng 6 na taon. Tumayo si Alessandra at malamig itong tumingin sa mata. I know you. Kilala kita, Tina. I know what you did to me. Nanlaki ang mata nito pero kalaunan ay natawa. Oh, nakakaalala ka na pala. Good for you. Pero you are so naive to the fact that... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang malakas niya itong sinampal dahilan para tumabingi ang ulo nito. Isang sampal para sa pagtatangka mo sa buhay ko. Muli niya itong sinampal sa kabila. Para iyan sa panloloko mo sa akin. Nakala ko noon kaibigan kita, pero pinagtaksilan mo ko. Dalawang mag-asawang sampal na sobrang lakas na pinakawalan niya, dahilan para matumba ito sa sahig. Para iyan sa pang-angkin mo sa mag-aama ko, at pinalayas ako sa mansyon. Hindi na nakapagsalita pa si Tina dahil sa gulat. Ang mga pulis ay naalerto at dinaluhan sila. Pinigilan na siya ng mga ito. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa sa kulungang ito. Hayop ka. Kung makakalabas ka man, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Inangat ni Tina ang tingin saka ngumisi. Hindi mo magagawa yan. It will be impossible. Hindi. Wala ka ng ari-arian paglabas mo. Wala nang natira sa'yo. Nasa akin na ang lahat. Nakita niya kung paano ito nagulat, pero tinalikuran niya na ito.
Nagsimulang magsisigaw si Tina dahil sa galit, pero hindi niya na ito pinansin pa. Nakaramdam siya ng relief at tuwa sa kanyang nagawa. Hindi niya ito pinagsisihan. Noong tuluyan siyang makalabas doon ay napangiti siya nang makita ang pinakamamahal niyang asawa na naghihintay roon. Nakasandal si Charles sa kotse nito at nakashades. Hindi tuloy napigilang mapatingin dito ang mga taong dumaraan. Well, ang pogi naman ng asawa niya. Are you done? Tanong nito nang makalapit siya. Ngumiti siya. Yes. Anong ginawa mo sa kanya? Secret. Tumawa ang lalaki. Okay, Hinalikan siya nito sa labi. let's go home to our kids. Tumango si Alessandra. Sobrang saya ng puso niya at sisiguraduhin niyang walang sisira noon. Sa panahon na ito ay may mga tao pa rin gagawa ng paraan para sa ikakasira ng buhay mo. Dahil sa selos, inggit at galit. Pero kung alam mo na wala kang ginagawa, ikaw pa rin ang mananalo sa bandang huli. Ikaw pa rin ang magwawagi.